Tuwing nag-i-scroll ka sa mga balita tungkol sa world economy at geopolitics, puro bardagulan na naman ng US at China ang bumubungad sa feed mo. Itong chip war na to, akala mo naman Marvel movie na, labanan lang ng dalawang higante. Pero bilang isang behavioral economist na mahilig mag-overanalyze sa mga hidden agenda at market structure, kitang-kita ko ang butas sa script na to. May malalang cognitive blind spot na nagpapabulag sa atin sa totoong ganap sa global supply chain. Habang busy ang lahat sa panonood sa Washington at Beijing, deadma lang sila na dito mismo sa Southeast Asia. May dalawang bansang pasimpleng nagiging main switch ng buong mundo, ang Pilipinas at Indonesia. Ang real talk dito, hindi ito tungkol sa paramihan ng tangke o pondo, kundi kung sino ang may hawak ng matsik o choke point na hindi kayang i-ghost ng United States. Sa mundo ng macrofinance, ang tunay na lodi ay hindi laging yung nag-imbento ng tech, kundi yung bansang may hawak sa leeg ng mga kailangang materyales. Para magets nyo ang lala ng sitwasyon, kailangang i-update ang mindset nyo sa kung paano ba talaga gumagana ang tech. Yung mga semiconductor na yan, na siyang utak ng smartphone mo hanggang sa mga pangyerang gamit, hindi yan galing sa isang magic na pabrika lang. Produkto yan ng isang super komplikadong global assembly line na mas mahaba pa sa pasensya mo at dumadaan sa napakaraming bansa. Sa behavioral economics, systemic interdependence ang tawag sa ganitong setup, parang group project na kapag may isang pabuhat o nawala, damay lahat. Dito na papasok ang Pilipinas at Indonesia. Hindi sila ang nagde-design ng chips gaya ng mga filingero sa Silicon Valley at hindi rin sila ang gumagawa ng mga high-end wafer gaya ng Taiwan. Pero hawak nila yung mga part na kapag tinanggal mo, nga ang buong mundo. Ang bardagulans na ito ay hindi tungkol sa paramihan ng muscles. Tungkol ito sa kung sino ang mas essential at kung sino ang marunong mangipit para makahutot ng malaking value mula sa mga dambuhalang kumpanya sa Amerika na desperadong magkaroon ng supply security. Ang plot twist na ito ay hindi nagsisimula sa mga air-conditioned na lab o sa makintab na silicon, kundi sa isang bagay na mukhang madumi at hamak lang ang nickel. Bago maging smart ang gadget mo, kailangan muna nito ng mga hilaw na materyales na may tamang chemistry at physics. Ang Indonesia ay literal na nakaupo sa pinakamalaking reserba ng nickel sa buong mundo. Itong metal na to, hindi lang pampaganda ng baterya ng mga electric vehicle, kundi must-have na sangkap din sa iba't ibang electronics at mga support system para makagawa ng semiconductor. Sa lumang school of thought sa ekonomiya, ang mga bansang biniyayaan ng resources ay madalas nabubudol ng resource curse. Binibenta nila ang yaman nila ng palugi habang sila ay nananatiling pulubi. Pero nag-decide ang Indonesia na i-end ang cycle na to. Ginamit nila ang isang classic game theory move na tinatawag na credible threat, isang seryosong pagbabanta sa mga bansang akala mo ay laging nakadepende lang sa kanila. Hindi naman naging inosente o tanga ang Jakarta sa paghawak ng kanilang likas na yaman di tulad ng iba dyan. Imbes na mamigay ng nickel ore sa presyong pangdivisorya, gumawa sila ng hakbang na ikinagulat ng pandaigdigang merkado. Pinagbawal nila ang pag-export ng hilaw na nickel. Malinaw ang hugot nila at walang paligoy-ligoy. Kung gusto nyo ng nickel namin, magtayo kayo ng mga pabrika at smelting plants dito mismo sa bakuran namin. Isa itong agresibong industrial policy na kinaladkad ang buong production chain papasok sa kanilang teritoryo. Sa mata ng macrofinance, napakatalinong paggamit ito ng monopolistic leverage. Parang sila lang ang may hawak ng remote control. Pinilit ng Indonesia ang mga dambuhalang korporasyon na maglapag ng bilyon-bilyong dolyar na foreign direct investment, FDI, para lang hindi maputol ang supply chain nilang mahal. Ang resulta, hindi na lang basta butas sa lupa ang Indonesia. Nagiging sentro na sila ng pagproseso at pagmamanupaktura na dahan-dahang umaakyat sa value chain ng teknolohiya. Isang estratehiya ito para siguraduhin hindi sila pwedeng dedmahin ng Amerika at ng iba pang tech giants na akala mo kung sino, pero kung akala mo sapat na
ang hilaw na materyales para maghari-harian sa industriya ng semiconductor, nagkakamali ka ng pinapanood na vlogger. Hindi naman namamatay ang mga chip dahil lang sa kulang sa nickel o silicon. Namamatay ang mga yan dahil hindi sila ma-package at matest ng maayos. Parang relasyon nyo lang. At dito na eksaktong pumapasok ang Pilipinas sa paraang nakakakilabot para sa sinumang gustong gumawa ng supply chain nang hindi tayo kasama. Wala namang dambuhalang reserba ng mga bihirang mineral ang Pilipinas. Wala rin silang mga pasabog na polisiya o export bans na katulad ng sa Indonesia. Pero mahigpit nilang hawak ang isang yugto na madalas hindi napapansin ng mga ordinaryong tao pero pinagpapawisan ng malamig ang mga tech executive, ang OSAT o Outsourced Semiconductor Assembly and Test. Ito ang huling hininga, ang huling hakbang bago magkaroon ng buhay ang isang piraso ng silikon at tuluyang maisalpak sa mga electronic devices. Ang OSAT ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga wafer factory at ng mga biktima ng teknolohiya. Hindi naman nakuha ng Pilipinas ang kapangyarihan sa OSAT sa isang tulog lang. Bunga ito ng ilang dekada ng pagbuo ng isang ecosystem at pag-aalaga ng mga manggagawang may mataas na kasanayan sa mga masalimuot na proseso ng pag-assemble at pag-test ng mga microchips. Sa loob ng maraming taon, ang mga kumpanyang Amerikano gaya ng Texas Instruments, Amkor at iba pa ay nagbaon na ng malalim na ugat sa bansa para mga kamag-anak mong ayaw nang umalis. Sa pananaw ng behavioral economics, lumilikha ito ng tinatawag na high switching costs. Napakahirap, napakamahal, at napakadelikado para sa mga kumpanyang ito na basta na lang lumipat ng operasyon sa ibang bansa dahil ang infrastruktura, utak ng mga manggagawa at ang tiwala sa kalidad ay nandito na. Ang Pilipinas ay nakaposisyon na bilang isang natural na tornilyo sa makina ng Amerika. Ang kalidad ng trabaho at ang galing sa pag-ingles ng mga Pinoy ay nagbibigay ng isang frictionless na environment para sa mga dayuhang investor na ayaw ng sakit sa ulo. Isang uri ito ng bentahe na hindi basta-basta makukopya ng kahit anong bansang maraming pera pero kulang naman sa tamang kultura ng paggawa. Isipin mo na lang, may chip na dinisenyo sa mga pasosyal na laboratorio sa Amerika tapos pinanday sa mga dambuhalang pasilidad sa Taiwan. Pero bago pa makarating ang chip na yan sa loob ng smartphone mo, sa laptop o sa mga weapon system, kailangan muna niyan dumaan sa Pilipinas para sa assembly at testing. Dahil dito, nagpipilit ang Pilipinas na maging isang hindi maiiwasang transit hub. Kung gagamit tayo ng analohiya sa mundo ng logistics, ang bansa ay parang isang napaka-importanting daungan na akala mo ay side character lang. Maaaring hindi sa port na ito ginagawa ang mga produkto, pero subukan mong isara o bigyan ng problema ang port na to, siguradong paralisado ang buong pandaigdigang sistema ng kalakalan. Ang mga chip na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ay magmumukhang display na lang at hindi mapapakinabangan. Sa macrofinance, ang paghawak sa isang bottleneck o choke point na gaya nito ay nagbibigay ng asymmetrically large na power kumpara sa totoong sukat ng ekonomiya ng bansa. Kahit nasa dulo lang sila ng proseso, sila naman ang may hawak ng susi para makalabas ang produkto. Kaya ano nga ba ang talagang kailangan ng Estados Unidos sa gitna ng teknolohikal na bardagulang ito? Ang sagot ay medyo counterintuitive, sa totoo lang. Hindi na kailangan ng Amerika ng mas marami pang pabrika ng chip sa ibang bansa. Ang kailangan nila ay isang supply chain na selyadong ligtas, matatag at higit sa lahat hindi kayang sakalin o kontrolin ng China. Sa paghahanap ng Amerika ng ganitong security, ang Pilipinas at Indonesia ay nag-aalok ng dalawang magkaibang solusyon o paradigm. Isa itong pag-aaral sa behavior ng market kung paano nag-a-adjust ang mga bansa sa geopolitical na pressure. Sinasabi ng Indonesia, kung kailangan nyo ng hilaw na materyales para makapag-umpisa ng produksyon, kailangan ninyong sumunod sa aming mga rules at mag-invest sa lupa namin. Sa kabilang banda, ang hirit naman ng Pilipinas, kung gusto ninyong matapos ang inyong mga produkto ng may high quality at tiwala, nandito na kami at matagal na kaming maaasahang tagabuhat ng inyong sistema. Parehong pabida, pero magkaiba ng estratehiya. Ang nilalaro ng Indonesia ngayon ay isang klasikong resource power play.
Sa pananaw ng behavioral economics, ginagamit nila ang kanilang physical ownership para pilitin ang mga investors na baguhin ang kanilang mga desisyon. Isa itong uri ng leverage na napakabagsik pero epektibo naman. May kakayahan silang manipulahin ang mga presyo sa world market. Maaari silang magtakda ng mga mahigpit na kondisyon para sa mga dayuhang kumpanya at higit sa lahat, maaari nilang kaladkarin ang buong value chain papasok sa sarili nilang teritoryo. Ang goal ay gawing dependent ang buong mundo sa kanila hindi lang para sa bato, kundi para sa baterya at mga sangkap ng chip. Pero ang main problem at limitasyon ng Indonesia ay nananatili silang nasa unahan ng kadena sa upstream lang. Sa industriya ng semiconductor, ang pinakamataas na value, ang pinakamalaking kita, at ang pinaka-advanced na intellectual property ay hindi makikita sa mga hilaw na materyales. Ang tunay na yaman ay nasa disenyo, sa mga algorithm at sa mga napakapinong proseso ng teknolohiya na matatagpuan sa kabilang dulo ng spectrum. Sa kabilang dulo naman, ang Pilipinas ay nasa dulo ng pila ng supply chain. Hindi man kasing sosyal pakinggan ang pag-assemble at pag-test ng mga chip kumpara sa paggawa ng mga AI chips o paghuhukay ng bilyon-bilyong pisong halaga ng nickel, ang Pilipinas ay nakatayo mismo sa tapat ng cashier kung saan nahahawakan ang pera. Ang OSAT ang nagsisilbing ultimate filter. Dito nabubuko ang bawat sablay sa paggawa, dito ang huling hatol sa kalidad, at dito kailangang dumaan ang lahat ng produkto bago ibenta sa mga mamimili. Kung pag-uusapan ang konsepto ng mga bottleneck, para lang itong toll gate o border control, kahit gumawa ka pa ng pinakamagandang produkto sa kahit saang lupalop, kung hindi ito makakalusot sa pintong ito, wala kang kikitain kahit isang kusing. Ang pwesto ng Pilipinas ay nagbibigay sa kanila ng isang tahimik pero nakamamatay na kontrol sa daloy ng teknolohiya sa buong mundo. Kapag walang maayos na OSAT, asahan mong hihinto ang buong industriya. Dito lumalabas ang isang nakakaaliw na paradox sa supply chain dynamics na paboritong pagdebatehan ng mga feeling experts sa macrofinance. Hawak ng Indonesia ang entrance o ang input ng sistema gamit ang kanilang mga lupa, habang ang Pilipinas naman ang may hawak sa exit o ang output sa pamamagitan ng kanilang OSAT capabilities. At ang Amerika, na pilit kumakawala sa pagkakasakal ng China, ay kating-kating kailangan ang dalawang bansang ito. Ang sitwasyong ito ay gumagawa ng isang komplikadong Nash equilibrium kung saan hindi mo pwedeng isnabi ng isa nang hindi nagkakandaletse-letse ang buong network. Kung sa Indonesia lang magtatapon ng pera ang Amerika at dededmahin ang Pilipinas, marami nga silang bato pero wala namang magbubuo nito sa isang ligtas na lugar. Kung sa Pilipinas lang sila mag-invest, mauubusan naman sila ng hilaw na sangkap para man lang masimulan ang proseso. Parehong hawak ng Pilipinas at Indonesia ang tigkalahati ng isang napaka-importanting mapa. Pero kung pipilitin nating mamili kung aling susi ang mas bida, ang tanong ay nagiging mas masakit sa banks at nakatutok sa pagtaya ng panganib. Ano ba ang mas kinatatakutan ng pandaigdigang supply chain, ang maubusan ng hilaw na materyales o ang magkaroon ng matinding bara sa dulo ng produksyon? Sa madaling salita, magaling mag-adjust ang mga merkado kapag kailangan. Kung magkulang ang nickel mula sa Indonesia, pwedeng humanap ang merkado ng ibang mahuhuthutan sa Australia o Canada kahit pa kailangang magbayad ng presyong ginto. Pero sa loob din ng maikling panahon, imposibleng mag-magic ng isang buong OSAT ecosystem mula sa wala. Ang pagpapatayo ng mga pasilidad para sa assembly at testing, ang pagbili ng mga kagamitang presyong pangmayaman at lalo na ang pag-train sa libu-libong engineer at technician ay inaabot ng siyam-siyam. Ito ang dahilan bakit sa paningin ng mga tech giants ng Amerika, ang Pilipinas ay nagiging isang mas matatag at hindi basta-basta mapapalitang tornilyo sa kanilang makinarya. Siyempre, bilang mga feeling expert na market analyst, bawal ang basta-basta mag-conclude. Hindi naman kasi bato ang mga bansa na nakatambay lang. Nag-evolve din sila, di gaya ng karir mo. Itong Indonesia, ginagaya lang naman ang lumang script ng China noong dekada 90, ang dahan-dahang pag-akyat sa tinatawag na value chain. Hindi naman kasi tanga ang Jakarta para makontento na lang sa pagiging supplier ng nickel habang buhay. Ang plano nila,
gamitin ang kanilang hawak na raw materials para i-hostage ang mga kumpanya na dalhin doon ang paggawa ng pyesa, baterya at pati na rin ang packaging at testing. Kapag nagkataong gumana itong ambisyosong plano ng Indonesia, hindi na lang sila basta butas sa lupa o minahan ng mundo. Magiging isa na silang bonggang industrial platform na kayang gumawa ng produkto mula sa paghukay sa lupa hanggang sa pagbebenta nito sa mall. Isa itong malaking banta na siguradong gugulo sa balanse ng kapangyarihan dito sa ating rehiyon. Habang busy ang Indonesia sa pag-akyat, ang Pilipinas naman, kahit feeling strong sa ngayon, ay nahaharap sa isang tahimik pero lumalalang panganib. Ang main problem natin, masyado tayong dependent sa papel natin sa supply chain ng ibang tao. Ang success ng Pinas ay nakadepende lang sa mood ng mga kumpanyang Kano at Banyaga kung gusto pa nilang magstay dito. Kapag naisipan ng Amerika na reshoring o ibalik ang mga pabrika sa kanila dahil sa US CHIPS Act o kung makahanap sila ng mas murang option gaya ng Vietnam o India, ang bentahe ng Pinas ay maglalaho ng mas mabilis pa sa sahod mo. Sa behavioral finance, complacency risk ang tawag sa pagiging kampante. Kapag masyadong naging komportable ang isang bansa sa maliit nilang tagumpay, nakakalimutan na nilang mag-innovate. Kaya ayun, bagsak pag nagbago ang ihip ng hangin sa merkado. Dito na pumapasok ang reality check para sa mga Pinoy at sa mga tsismosong nagmamasid sa ekonomiya ng rehiyon. Ang totoong bakbakan dito ay hindi lang simpleng Indonesia versus Philippines. Ang tunay na paligsahan ay kung sinong bansa ang mas magaling gumamit ng current role nila para makaakyat sa mas mataas at mas seryosong pwesto sa global economy. Kung makukontento na lang ang Pinas sa pagiging taga-assemble at taga-test, mananatili tayong transit hub importante nga, pero laging nakadepende sa awa ng mga amo nating nagpapadala ng produkto. Pero kung gagamitin natin ang ating experience at kapit sa mga tech giants para itulak ang research at chip design, baka sakaling magbago ang ating kapalaran. Baka sakaling mag-transform tayo mula sa pagiging hamak na toll gate lang patungo sa pagiging innovation center na nagdidikta ng direksyon ng teknolohiya sa buong rehiyon. Sa kabilang banda, ang Indonesia ay nasa sarili nilang crossroads kuno. Kung ang plano lang nila ay gatasan ng kanilang likas na yaman nang walang matinong tech transfer o pag-level up ng skills ng mga tao, mauulit lang nila ang gasgas na kwento ng mga bansang saksakan ng yaman pero pulubi ang mamamayan. Ang resource curse ay isang sampal ng katotohanan sa mundo ng macroeconomics. Pero kung gagamitin nila ang kanilang nickel monopoly para pilitin ang pagtatayo ng isang buong industriya, baka sakaling maging bagong pabrika ng mundo sila kung papalarin. Ang challenge sa kanila ay kung paano maging bida-bida sa policies ng hindi tinataboy ang mga foreign investors na mabilis pa sa alas 4 na maghahanap ng ibang maliligawan kapag masyado silang naging toxic. Ang laro ng Indonesia ay high stakes, pero saksakan din ang delikado. So, pagkatapos ng lahat ng kuda na ito, sino nga ba talaga ang bida sa semiconductor supply chain ng Amerika dito sa Southeast Asia? Ang sagot sa usapang macrofinance ay hindi base sa kung nasaan sila ngayon, kundi sa kung saang direksyon ba talaga sila nagpapanggap na papunta. Ang Pilipinas ang may hawak ng susi ng operational present o sa madaling salita, ang taga-trabaho ngayon. Pag wala sila, nga ang makina bukas. Ang Indonesia naman ay nagpipilit na agawin ang susi ng future control o ang pagmamanipula sa hinaharap. Kapag nag-work ang plano nila, sila na ang magmamando kung paano lulutuin ang mga susunod na tech. At ang Amerika? Sila ang dakilang arkitekto ng gulo na ito at malinaw ang agenda nila. Ayaw nilang ibigay ang remote control sa kahit kanino. Gusto lang nilang panatilihin ang Pilipinas at Indonesia sa kanilang bakuran para may balance of power at para hindi sila ma-hostage ng iisang supplier lang. Kung ikaw ay isang Pinoy, o isang policymaker na kunwari ay nag-iisip para sa bayan, ang maling tanong ay paano natin lalamangan ang Indonesia? Ang tamang tanong na may utak ay paano tayo magiging bahagi ng global supply chain na hindi kayang i-ghost ng Amerika at ng iba pang bigating players?
Dahil sa malupit na mundo ng tech at macrofinance, ang panalo ay hindi laging yung may pinakamalaking baril o yung bansang saksakan ng ginto at bato sa ilalim ng lupa. Ang totoong winner ay yung bansang ginagawang indispensable ang sarili, yung tipong kapag tinanggal ka, wasak ang buong sistema. Yan ang tinatawag na pagpapakitang gilas sa indispensability. May pundasyon na ang Pilipinas dahil sa ilang dekadang pagtitiyaga sa OSAT. Ang next step ay patibayin at palakihin ang papel na ito para hindi na tayo kailanman mabitawan ng world market kung hindi tayo tatanga-tanga. Akala nyo ba baril at bomba lang ang labanan? Itong mga geopolitical at macroeconomic na drama, hindi kailangan ng putukan para sumakit ang ulo ng mundo. Invisible Wars daw, kunwari pang spy movie pero sa totoo lang, sa mga aircon na boardroom, export policy, at mga pabrika ng microchip lang nagkakaubusan ng pasensya, mula kuryente hanggang sa pera at semiconductor, yung mga pabulong na usapan sa mga sulok ng Southeast Asia ang magdidikta kung may panggastos pa ba ang mundo bukas. Kung maiintindihan nyo lang itong mga pasikot-sikot, yung mga suhol, mga aberya, at yung mga bansang feeling bida, baka sakaling luminaw ang paningin nyo sa magulong takbo ng ekonomiya. Kung trip nyo pang makisawsaw sa mga ganitong deep na usapan, sige na, mag-subscribe at i-follow nyo na tong channel na to. Kasi aminin natin, yung mga nagpapatakbo pala ng mundo ay yung mga lugar at industriyang madalas nyo namang dinededma. Salamat na lang sa panonood kung mabot man kayo rito. Para naman maliwanagan kayo kung bakit bida ang Pilipinas, silipin natin itong tinatawag nilang OSAT na parang rocket science sa hirap. Paglabas ng silicon wafers sa pabrika, punong-puno yan ng libu-libong maliliit na chips na akala mo ay mumurahing confetti lang. Pero sa totoo lang, mas marupok pa yan sa feelings niyo at wala pang silbi dahil hindi pa nakakabit sa kahit ano itong packaging process. Kailangan mong hiwain yung wafer ng sobrang saktong-sakto, idikit sa substrate at kabitan ng mga wire na mas manipis pa sa buhok mong nalalagas. Pagkatapos, babalutin yan sa kung ano-anong proteksyon para hindi agad masira sa init, basa o sa mga taong walang ingat. Kailangan dito ng mga mamahaling makina at mga taong hindi pwedeng-pwede na yan ang mindset dahil sa tindi ng detalye. Isang microscopic na alikabok lang o maling kabit ng wire, yung chip na daan-daang dolyar ang halaga ay diretso agad sa basurahan parang pangarap mo lang. Yan ang ambag ng Pilipinas, yung assurance na hindi palpak ang gawa sa isang prosesong sobrang sensitive, parang yung ex mo. O sige, balikan naman natin ang Indonesia at yung nickel nilang ginagawa nilang personality. Bakit nga ba naging sandata itong batong to sa politika ng mundo? Itong nickel, transition metal lang naman na feeling matibay dahil kaya nitong tiisin ang init at kalawang na hindi mo kaya. Sa mundo ng electronics, yung mga alloy na may nickel ang ginagamit sa lead frames para may matambayan yung mga chips na pinag-uusapan nating bida sa OSAT kanina. Pati sa mga kapasitor at iba pang maliliit na pyesa sa circuit board, nakikisawsaw din itong nickel na to. Ang paggawa ng high-purity nickel ay hindi biro ubos lakas sa kuryente at kailangan ng mga dambuhalang smelter at kung ano-anong kemikal na nakakahilo. Dahil pinilit nila ang mga kumpanya na magtayo ng smelter sa loob mismo ng Indonesia, hindi lang sila yumayaman sa tax, kundi natututunan pa ng mga lokal na engineer ang teknolohiya. Isang masterclass daw sa paggamit ng kung anong meron sila para piliting magbago ang takbo ng ekonomiya nila galing, di ba? Akala nyo ba joke lang ang geografiya sa usaping ito? Ang Pilipinas at Indonesia ay parehong mga archipelagic na bansa na nakatambay sa gitna ng pinakaabalang ruta ng kalakalan sa mundo, ang South China Sea at ang mga karatig na dagat. Pagdating sa supply chain resilience, ang lokasyon ay lahat-lahat na. Dahil dikit ang Pilipinas sa Taiwan, ang gastos at oras sa pagpapadala ng mga hilaw na wafers papunta sa mga OSAT facilities dito ay halos barya na lang. Ang ganitong logistics ay nagre-resulta sa turnaround time na mas mabilis pa sa pag-ghost ng isang manloloko. Para sa mga kumpanyang Amerikano, jackpot ang magkaroon ng maasahang kaalyado na nakabantay mismo sa bunganga ng pinaka-importanting maritime choke point. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa daloy ng mga kritikal na teknolohiya kahit na nagbabangayan na ang mga bansa sa rehiyon. Ang heograpiya ng Pilipinas ang nagpapabida sa kanilang posisyon sa ekonomiya. Pero sa mundo ng macrofinance,
bawal ang pabebe at kampante. Habang busy tayo sa Pilipinas at Indonesia, may mga ibang bansang nakaabang na parang mga buwaya sa tabi-tabi. Ang Vietnam at India ay todo bigay ng tax incentives, libreng lupa at bilyon-bilyong dolyar na ayuda para lang akitin ang mga kumpanya ng semiconductor na lumipat sa kanila. Ang Vietnam lalo na ay mabilis na nagpapalaki ng kanilang OSAT capacity at nakikisawsaw sa supply chain ng China habang nakikipagkaibigan pa rin sa Amerika. Ang India naman ay ginagamit na pain ang kanilang dambuhalang domestic market at murang sahod ng mga manggagawa. Para sa Pilipinas, isa itong sampal na ang kanilang moat o depensa sa ekonomiya ay hindi gawa sa bakal at pwedeng gumuho. Para manatiling bida sa mapa, kailangang ayusin ng bansa ang bulok na infrastruktura, pababain ang gintong presyo ng kuryente, at itaas ang kalidad ng STEM education na hindi lang pang-display. Sa pag-aaral ng ugali ng mga kumpanya, madalas nating makita ang sunk cost fallacy, yung ayaw mong bumitaw sa isang investment dahil sa laki ng perang na ilabas mo na parang toxic relationship lang. Ang mga tech giants ng Amerika ay nagtapon na ng bilyon-bilyong dolyar sa pagtatayo ng mga pasilidad sa Pilipinas sa loob ng nakaraang 4 na dekada. Ang mga gusaling ito, ang mga makinarya, at higit sa lahat, ang mga sinanay na tao ay mga sunk costs na nagpapakunot ng noo nila bago mag-alsa balutan. Gayunpaman, sa tech industry na mas mabilis pa sa trend, wala nang paki sa sunk cost kung may bagong lugar na mas mabilis magtrabaho at mas safe ang investment. Ito ang dahilan kung bakit hindi pwedeng nostalgia lang ang puhunan ng Pilipinas. Ang hamon ay panatilihing fresh at mahalaga ang kanilang alok. Para ang desisyon ng mga kumpanyang manatili ay base sa kikitain sa hinaharap at hindi dahil sa panghihinayang sa nagastos na. Ito ang tunay na labanan sa isang walang awang pandaigdigang merkado na walang pakialam sa nararamdaman mo. Habang bilib na bilib ang lahat sa Indonesia dahil sa paghakot ng investment gamit ang nickel nila, baka pwedeng silipin din natin yung mga hidden charges o yung tinatawag na negative externalities ng mga pasmart na ekonomista. Ang pagluluto kasi ng nickel, lalo na yung high-pressure acid leaching na yan, para lang maging battery grade, ay nagkakalat ng ton-toneladang lason at lumalamon ng kuryenteng galing pa sa maduming uling. Sa mundong ito na puro pabida sa ESG ang mga kumpanya sa Amerika at Europa dahil sa pressure ng investors, yung maduming nickel ng Indonesia ay siguradong magiging malaking sakit ng ulo kapag hindi napatunayan ng mga tech giants na clean and green ang supply chain nila. Mapipilitan silang maghanap ng iba kahit butas pa ang bulsa nila sa mahal. Isang malaking butas ito sa diskarte ng Indonesia na kailangan nilang tapalan agad bago pa sila iwanan sa ere. Hindi mo magigets ang buong drama kung hindi mo isasama ang bida-bidang US Chips and Science Act ng Amerika. Nagtatapon lang naman sila ng bilyon-bilyong dolyar dito para lang maibalik ang semiconductor industry sa sarili nilang bakuran. Ang goal, syempre, ang bawasan ang pagiging clingy nila sa Asia. Pero kahit gaano pa karami ang pera nila, alam ng mga henyong ekonomista nila na suntok sa buwan at sobrang lugi kung ipipilit nilang iuwi ang 100% ng supply chain sa US. Dito na pumasok ang pakul na terminong friendshoring o yung pagpasa ng trabaho sa mga bansang bestie nila at kunwari ay mapagkakatiwalaan. Para sa Pilipinas, ito na yung chance nating mag-feeling main character. Kung magagawa nating maging top pick sa friendshoring para sa OSAT, makikisawsaw tayo sa grasya ng CHIPS Act nang hindi naman kailangang makipagbardagulan sa mga pabrika sa Amerika. Simpleng laro lang ito ng paghahanap ng sariling pwesto sa gitna ng malawakang pagbabago sa mga policy na pang big time. Ang isa sa mga pinakamalakas nating pambato sa gerang ito na madalas dinededma lang ay ang ating human capital o yung mga taong ginagawa nating puhunan. Uhaw na uhaw ang OSAT industry sa mga engineer na magaling sa electronics, maliliit na kuskos balungos sa mekanika at quality control. Ilang dekada na ring parang factory ang mga universidad natin sa pagluwa ng mga talentong handang magpaalipin sa mga dambuhalang kumpanya. Pero syempre, sa usapang labor economics, andyan ang sikat na brain drain o yung pagkaubos ng utak sa bansa. Yung mga pinakamatalinong engineer natin,
tinatakam ng malalaking sahod sa Taiwan, Singapore o sa Middle East habang tayo ay nakanganga. Para hindi tayo malaglag sa supply chain, hindi sapat na may building lang tayo, kailangan din nating pigilan ang pag-alis ng mga utak na nagpapaandar sa mga makinaryang yan. Ibig sabihin, kailangan ng matinong sahod, hindi barya-baryang benepisyo, at environment na hindi lang puro copy-paste, kundi may totoong research. Aanhin mo ang high-tech na gamit kung wala na bang sapat na utak na marunong pumindot nito? Balikan natin ang Indonesia at silipin ang isa pang flex nila, ang kanilang dambuhalang domestic market. May populasyon na mahigit 270 million ang Indonesia, mabilis na lumalaking middle class at tila uhaw na demand para sa mga electronics at electric vehicles. Sa usapang game theory, kapag dambuhala ang market mo sa loob, may pambala ka laban sa mga dayuhang kumpanyang gustong pumasok. Pwedeng-pwede mag-anggas ang gobyerno nila. Kung gusto ninyong pagkakitaan ang milyon-milyon naming mamamayan, dito kayo mag-produce, wag puro import. Isa itong linyahan na naging matagumpay para sa China at ngayon ay pilit na ginagaya ng Indonesia para maging bida. Ang Pilipinas naman, kahit tambak din ang tao, ay tila display lang ang populasyon dahil hindi pa rin natin magamit ang ganitong leverage sa tech industry. Ang galing ng Indonesia na pagsamahin ang kanilang monopolyo sa raw materials at ang pangakit ng kanilang consumer market para maging manufacturing hub sa hinaharap. Sa huli, parehong ang Pilipinas at Indonesia ay dapat magising mula sa ilusyon na sila ang may hawak ng remote control. Sa isang globalized na ekonomiya, walang bansa ang pwedeng mag-feeling na sila lang ang may hawak ng lahat ng alas. Ang mga kumpanya ng semiconductor ay mga master sa pag-iwas sa risk at sa pag-manage ng mga red flag. Lagi silang may N+1 o China plus 1 na reserba para siguradong may tatakbuhan sila kapag biglang nag-inarte ang isang bansa. Kung ang Pilipinas ay magiging masyadong mahal o hindi maaasahan, o kung ang Indonesia ay magiging masyadong toxic sa kanilang mga patakaran, hindi mag-aatubili ang mga kumpanyang ito na magtapon ng bilyon-bilyon sa ibang lugar. Ang relasyon sa pagitan ng mga bansang ito at ng pandaigdigang supply chain ay hindi isang one-night stand, kundi isang walang katapusang bardagulan at pag-aangkop. Ang kakayahang makinig sa mga parinig ng merkado at mabilis na pag-react sa gulo ng teknolohiya at geopolitika ang magdidikta kung sino ang hindi malalaos sa susunod na dekada. Sa usapang investment, laging bida ang konsepto ng economic moat na pinasikat ni Warren Buffett. Ito yung kakayahan ng isang bansa na panindigan ang kanilang pagiging main character at protektahan ang kanilang market share mula sa mga epal na kakumpetensya. Ang moat ng Indonesia ay ang kanilang pisikal na hawak sa mga mineral na kailangan ng mundo. Ang moat naman ng Pilipinas ay ang ating institutional knowledge, ecosystem, at yung tiwala na inalagaan natin sa mga multinasyonal na kumpanya sa loob ng maraming dekada sa OSAT. Ang tanong ay, alin sa dalawang bakod na ito ang mas malawak at mas malalim ang hukay? Ang mga mineral ay pwedeng maubos o biglang mapalitan ng mga bagong tech sa baterya na hindi na kailangan ng nickel. Yung kaalaman at tiwala naman, kahit hindi mo nahahawakan, ay mas mahirap kopyahin o nakawin ng iba. Pero syempre, kailangan ito ng tuloy-tuloy na paggastos sa edukasyon at inobasyon para hindi ka magmukhang luma at kinalawang. Ang labanan para sa economic moat ay isang seryeng walang katapusan. Masyadong uhaw sa clout ang media at ang mga padip na diskurso dahil laging nakatitig sa mga advanced at bago kuno yung mga sub-nanometer chips, AI, at quantum computing na akala mo naman ay gets talaga nila. Pero bilang mga feeling henyo sa macrofinance, alam nating ang tunay na value ay madalas nakatago sa mga prosesong akala mo ay nakakaantok. Ang pag-assemble, pag-test, at pag-package ng chips dito sa Pilipinas ay mukhang walang ka-glamour-glamour kumpara sa pa-cool na pagdidisenyo sa Silicon Valley. Pero itong mga boring na yugtong ito, ang nagsisilbing rugby na nagdidikit sa buong tech economy para hindi ito magkawatak-watak. Kung walang OSAT, yung mga mamahaling AI chips nyo ay mananatiling mga walang kwentang piraso ng bato na pampabigat lang sa bulsa.
Dahil pinatulan at ginalingan ng Pilipinas sa mga trabahong hindi pang Instagram, nailagay natin ang sarili sa pwesto ng tahimik pero malakas ang dating. Ang pagiging kritikal ay hindi laging tungkol sa pagiging bida sa spotlight. Madalas ibig sabihin nito ay ikaw yung parteng hindi man lang napapansin hanggang sa magkaletse-letse na ang lahat nung nawala ka. Kailangan din nating i-judge itong Indonesia na baka masyadong mataas ang lipad at feeling main character sa sariling kwento. Sa game theory, may tinatawag na overplaying your hand o sa madaling salita, masyadong mayabang kahit wala pa sa finish line. Kung ang mga rules sa Jakarta ay maging masyadong demanding, pabago-bago ang isip o kung ang corruption at red tape ay maging kasing bigat ng pasanin ng mundo, baka i-ghost na lang sila ng mga investors dahil hindi na worth it ang stress. Kapag nangyari ito, baka magbuhos na lang ng pera ang mga kumpanya sa research para makahanap ng mga alternatibong kemikal sa baterya na hindi kailangan ng nickel nila o kaya ay maghanap ng mga pamamaraan ng pagmimina sa ilalim ng dagat o sa ibang bansang mas madaling kausap at hindi toxic. Ang leverage ng Indonesia ay malakas lang hanggat wala pang ibang choice ang merkado. Sa oras na makahanap ng butas ang teknolohiya, ang yaman ng Indonesia ay magiging kasing halaga na lang ng expired na voucher. Yan ang delikadong laro na kailangan nilang pag-isipan bago sila tuluyang ma-fall. Para sa Pilipinas, ang daan pasulong ay nangangailangan ng agresibong ebolusyon at hindi pwedeng petiks-petiks lang. Ang tradisyonal na OSAT ay nagbabago na, kaya huwag tayong pa-chill. Ang pagdating ng advanced packaging kung saan pinagsasama-sama ang maraming chips sa iisang package ay nangangailangan ng mas mataas na level ng kasanayan at mga pasilidad na hindi mukhang bodega. Kung hindi makakasabay ang Pilipinas sa paglipat na ito patungo sa advanced packaging, mapag-iiwanan tayo sa pag-assemble ng mga luma at murang chips na barya-barya lang ang kinikita. Para hindi tayo magmukhang kawawa, kailangang mag-alok ang gobyerno at pribadong sektor ng mga targeted na subsidyo para sa RD at makipag-collab sa mga universidad para sanayin ang mga engineer sa mga bagong tech na ito. Ang pag-akyat mula sa basic OSAT papuntang advanced packaging at testing ng mga AI chips ang magtitiyak na ang transit hub ng Pilipinas ay mananatiling isang first-class na pasilidad at hindi lang basta tagasalo ng tira-tira sa pandaigdigang merkado. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi natin maaaring kalimutan ang bida-bidang papel ng Estados Unidos bilang ang pangunahing orchestrator o dakilang konduktor ng pandaigdigang supply chain na ito. Akala nyo ba sariling diskarte lang ng mga kumpanyang Amerikano yan? Siyempre hindi. Madalas itong sunod-sunuran lang sa mga patakaran ng Estado at mga geopolitical na trip ng Washington. Sa pilit nilang pag-iwas sa China para hindi sila mabaon sa panganib, todo buhos ang Amerika ng politikal na puhunan para kunwari ay patatagin ang mga kaalyado nila sa Timog Silangang Asya. Pero alam naman nating lahat na sobrang pragmatic ng Amerika o sa madaling salita, manggagamit. Wala silang pakialam na iwan ka sa ere at ilipat ang kanilang suporta kung ang isang bansa ay hindi na nakakatugon sa kanilang mga estratehikong luho. Kaya ang Pilipinas at Indonesia, huwag masyadong feeling secured o kampante sa proteksyon o suporta ng Amerika. Kailangan nilang patunayan na may silbi talaga sila kahit wala ang mga ito. Ang pagiging kaalyado sa politika ay pampalubag loob lang. Pero ang pagiging isang hindi mapapalitang node sa negosyo ang tunay na nagbibigay ng kapangyarihan at flex. Kapag pinagtagni-tagni mo ang lahat ng piraso ng puzzle, kitang-kita ang malinaw na drama ng macroeconomic ecosystem sa rehiyon. Ang Indonesia ang nagsisilbing lupa ang taga-supply ng materyales, ang mabigat na braso ng industriya na gumagamit ng puwersa ng batas para piliting pumasok ang mga puhunan. Samantalang ang Pilipinas naman ang huling filter, ang mabusising makinarya at quality control na umaasa sa mga dekada ng karanasan at tiwala para panatilihing dumadaloy ang pera sa kanilang mga kamay. Sila ang dalawang magkabilang dulo ng spectrum ng supply chain na pilit pinagbabangga ng mga mapagmasid. Ang pagkukumpara sa kanila ay parang pagtatanong kung ano ang mas bida sa isang sasakyan. Ang gasolina ba o ang manibela? Parehong kritikal. Pero magkaiba ang papel at ang uri ng leverage na hawak nila.
ang tagumpay ng isa ay hindi naman kailangang mga hulugan ng pagkabigo ng isa, pero kung sino ang mas mabilis mag-level up at makapag-alok ng mas mataas na halaga, siya ang makakakuha ng mas malaking hiwa sa kita mula sa pandaigdigang industriya. Ito ang tunay na mukha ng digmaan sa teknolohiya sa ika-21 siglo, hindi lang puro forma. Hindi ito laging tungkol sa kung sino ang may pinakamabilis na chip o kung sino ang nakaimbento ng pinakabagong artificial intelligence na pampatalino. Minsan, ang digmaan ay para lang manatiling relevant o may pakinabang sa mundo. Tungkol ito sa pag-iwas na maging isang bansa na madaling kalimutan o palitan na parang lumang model ng cellphone. Ang Pilipinas, sa kanilang tahimik na pagpapatakbo ng mga OSAT facilities ay araw-araw na nakikipaglaban sa giyerang ito. Bawat chip na matagumpay na na-test at na-package ay parang isang boto ng tiwala mula sa mapanghusgang pandaigdigang merkado. Pero gaya ng kahit anong trend sa merkado, ang tiwala ay mabilis maglaho. Ang pag-unawa sa macrofinance ay nagtuturo sa atin na ang mga estruktura ng ekonomiya ay hindi permanente at pwedeng mabago anumang oras. Ang hamon para sa Pilipinas ay hindi lang ang manatiling kontento sa status quo, kundi ang agresibong itulak ang mga hangganan ng kung ano pa ang kaya nilang gawin sa loob ng semiconductor value chain. Kaya, para sagutin ang tanong na pampagising, sino nga ba ang tunay na bida sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia sa paghawak ng susi sa supply chain ng Amerika? Sa ngayon, ang Pilipinas ang paboritong reliable employee ng US tech sector dahil sa kanilang posisyon sa OSAT. Ang kanilang ecosystem ang nagsisilbing instant band-aid sa de-risking drama ng Amerika. Pero syempre, ang Indonesia ang nananalo sa kategorya ng potential at disruption, yung mga pabida na mahilig manggulo ng status quo. Ang kanilang agresibong galawan ay pinilit ang buong mundo na sumunod sa bago nilang rules. Ang totoong lodi sa huli ay ang bansang kayang gawing permanenteng yaman ng kanilang clout, yung hindi basta-basta matitibag ng kahit anong geopolitical plot twist o bagong teknolohiya. Bilang isang feeling expert na behavioral economist, nakikita ko ang sitwasyong ito bilang isang perpektong halimbawa kung paano umaasta ang mga bansa na parang mga netizens lang din sa isang marketplace. Ang Indonesia ay kumikilos na may mataas na risk tolerance, handang makipagbardagulan at gamitin ang power ng gobyerno para lang makuha ang gusto nila. Ang Pilipinas naman ay kumikilos ng mas safe at konserbatibo, umaasa sa kanilang naipong relasyon at dahan-dahang pag-unlad para lang hindi ma-cancel sa eksena. Ang mga ugaling ito ay galing sa kanilang mga drama sa kasaysayan, kultura at mga political structure. Pero ang pandaigdigang merkado ay walang pake sa feelings o sa kultura nyo. Ang tanging sinasamba nito ay efficiency, seguridad at syempre ang pera. Ang bansang kayang i-gaslight ang kanilang ugali at polisiya para lang sumunod sa malamig at kalkuladong pangangailangan ng global capital ang siyang magiging tunay na main switch ng Asia. Isa lang itong malaking laro ng pabilisan mag-adapt. Para sa inyong mga mahilig mag-scroll, ang pinakamahalagang lesson dito ay ang pag-unawa na ang mundo ng macrofinance at teknolohiya ay hindi lang black and white. Ang mga balita tungkol sa US-China chip war ay madalas tayong ginagawang bulag sa mga totoong tahimik na bardagulan na nangyayari sa sarili nating bakuran. Ang kinabukasan ng ekonomiya ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa pagiging pinakamalakas, kundi sa pagiging essential na hindi pwedeng i-ghost. Ito ang tunay na diwa ng strategic positioning. Sa tuwing gagamit ka ng iyong smartphone, laptop o anumang gadget, isipin mo na ang buhay ng kagamitang iyon ay posibleng nakasalalay sa isang manggagawang Pilipino na nagtitiis sa loob ng isang malinis na OSAT facility at sa isang bato ng nickel na hinukay sa lupa ng Indonesia. Ito ang nakatagong group chat na nagpapatakbo sa ating mundo. Isang network ng mga pansariling interes, power tripping, at walang katapusang pakikibaka para lang maging relevant. Kung hindi ka pa nag-skip at umabot ka sa part na ito, ibig sabihin ay mayroon kang malalim na interes sa kung paano talaga niluluto ang mga nakatagong mekanismo ng global economy. Ang mga away na ganito mula sa microchips, enerhiya,
hanggang sa mga policy sa pera ang tunay na nagdidikta ng direksyon ng ating kinabukasan malayo sa ingay ng mga ordinaryong chismis sa balita. Kung nais mong patuloy na magpaka-intellectual at sumama sa ating paghimay ng mga komplikadong isyung ito gamit ang lens ng macrofinance at behavioral economics, huwag maging ghost viewer, mag-subscribe ka na sa ating channel at pindutin ang notification bell. Mag-iwan din ng komento sa ibaba. Sa tingin mo ba ay sapat na ang pagiging chill ng Pilipinas para protektahan ang kanilang pwesto sa global supply chain o kailangan na nating maging kasing agresibo ng Indonesia? Hanggang sa muli, manatiling mapanuri, gamitin ang utak, at maraming salamat sa pag-aksaya ng oras sa panonood.